May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po yours truly. Ako po si Attorney Cam na pwede niyo pong mapanood live na live. Live po kami ngayon sa Facebook. Hanapin niyo lamang po. I-search niyo po doon sa parang magnifying glass niyo sa Facebook. DZRH News. O kaya naman po DZRH News Television. Naka-live din yata sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Kung kayo naman po ay mahilig sa YouTube, andun din po kami, DZRH TV 4K live stream. So kami po ay nasa radyo na, of course, nasa social media platforms din, at nasa TV pa. Ayan, kung kayo po ay merong mga cable channels, search nyo po kami sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, sa My Destiny Cable Channel 129, sa Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. So tayo po ay malawak at malayo ang naaabot itong broadcast po natin, no? At syempre sa talapihitang 666 sa inyong mga radyo, sa inyong mga monitor, maraming salamat po. Pag-uusapan po natin ngayon, may kinalaman po sa mga nagpapanotaryo na patay na ang isang party. Nako, anong nangyari doon, Attorney Cam? Paano namatay? At manonotaryohan pa ba kapag patay na ang isang party? Pwedeng yung buyer o kaya yung seller? At ano na ang dapat gawin? Usapang Legal. Kasi po naintindihan po natin, hindi ba? Kapag tayo po ay nag-execute ng deed of absolute sale o deed of sale, tandaan po ninyo, no? Ito po ang ine-execute, dokumento po ito para mailipat ang pagmamay-ari po, no? Ng isang owner doon sa kanyang property. So, si seller, tapos meron ding si buyer. At required din po, no, na kapag sila ay nag-execute ng deed of sale o pumipirma po yung mga witnesses. So, minsan yung mga kasama nila, no, doon sa dinadala nila sa notaryo para pare-pareho silang pipirma. Usually kapag nagbentahan, doon na rin sila nagbabayaran. Kung hindi man doon, mas safe sa bangko. So, dumediretso sila sa bangko, doon na sila nagde-deposit after the notarization. Usapang Legal. Ang problema, alam naman po natin na once na ang deed of sale ay na-notarize, siyempre pinirmahan po nila, tatakbo po yung mga kaakibat na taxes. Tama, di ba? Meron pong mga Judith. Si Judith na naman. Akala nyo sa may mga bills lang, no? Sa Meralco o kaya dun sa may tubig. Yung bayarin, internet, hindi po, may Judith din po pagdating sa mga bentahan ng lupa. Judith in the sense na merong target date para mabayaran yung mga kaakibat o kakabit na mga taxes doon po sa inyong transaction, doon sa inyong deed of sale. Siyempre, nandyan po, tatakbo na kapag na-notarize na yan. Tatakbo na ang documentary stamp tax, no, na kailangan yung bayaran every fifth of the following month. So, kung nangyari, ngayong January, nagbabentahan kayo, sa February 5,
o kailangan magbayad na kayo ng documentary stamp tax. And within 30 days, kailangan mabayaran na yung capital gains tax. Ang problem po, no, kapag halimbawa nag-aasikaso kayo ng mga papeles para magpasa sa BIR, alam naman po natin talagang babalik at babalik kayo dyan dahil maraming mga requirements. And ito po yung paraan, no, para mabusisi ng mga BIR audit officer ang inyong mga sinubmit na requirements. Ngayon, kung halimbawa kayo po ay maglalakad pa lang after ng execution ng deed of sale, baka yung iba dyan hindi na bibit yung due date na tinatawag natin kasi kulang-kulang sa mga dokumento, especially kapag capital gains tax. Minsan bago ka kumputan ng kung magkano ang babayaran mo, kumpletuhin mo muna yung requirements. Papaano, Attorney Cam, kung halimbawa hindi pa po prepared o kaya hindi pa po kayang bayaran ni buyer yung mga taxes na sinasabi mo? Kaya ang nangyayari, nagbabayaran sila pero hindi nila pinapanotarize. Kasi nga sabi nga nila pag napanotarize na, yung instrument nyo po kasi, kapag halimbawa kayong dalawa lang ang nagpirmahan, valid siya sa inyong dalawa doon sa parties to the contract. Pero, ang requirement kapag magta-transfer ka ng property, dapat ito po ay in a public instrument. So, paano magiging public instrument ang isang private instrument? So, kanina, sinabi ko, nagpirmahan kayo, dalawa lang kayo. So, sa inyong dalawa lang, enforceable yung inyong contract. Pero once na yan po ay pinanotarize ninyo, nag-appear po kayo sa notary public, so, ang mangyayari po, magiging public instrument na yan. At kapag public instrument, alam naman natin na affected ang third parties at binding po ito sa whole world. Ayun yun ang whole galaxy, whole world. Ayan. So, ganun po ang importansya kung bakit kailangan na ipanotaryo ang inyong mga dokumento. Pero sabi nga natin kanina, Attorney Cam, sabi mo, kapag napanotarize, tatakbo ang mga taxes. Kung wala pang pambayad, ang ginagawa ng iba, hindi pa nila pinapanotaryo. Okay? Para wala pang delay. Yun yung mga tactic ng mga buyer, no? Si seller, wala nang problema, nabenta na, may pera na siya. Kung hindi nyo papanotarize, ang kailangan na lang naman niya dyan ay magbayad ng capital gains tax. Ang problema, may mga iba po na mga kasunduan, kasi pag sinabi mong capital gains tax, sino ba nag-gain? Siyempre si seller, di ba? Pero kung halimbawa binabaan yung presyo, at nilagay nila sa deed of sale na ang magbabayad ng capital gains tax ay si buyer, para dire-diretso na ito naman po ay po pwede, depende sa inyong usapan. Ang nangyayari po kasi, kung halimbawang kay seller pa babayad ng capital gains tax, nabibitin si buyer. Minsan hindi pa binabayaran, magastos na. So paano na ililipat yung title kay buyer? So nagkakasundo na lang sila na, sige, iawas natin yung capital gains tax doon sa property para kami na, diretso na kami ang magbabayad. Para yung process, rekta na. Si buyer lahat mag-aasikaso. Total naman, yung interest to transfer the property ay para kay buyer. So, pwede naman yung walang problema. Kasi may mga instances na nagigipit, no? O kaya, hindi ba nagigipit, pero naiipit. That's the right term. Naiipit yung si buyer kasi hindi binabayaran yung capital gains tax. Kung hindi po bayad ang mga taxes sa BIR, hindi ka ririlisan ng car. Yung car po ay yung tinatawag natin na certificate authorizing registration. Requirement po yan. Pag pupunta kayo ng Registry of Deeds, pag ipapalipat na po yung pangalan doon sa buyer. So doon nagkakagulo. So ito na, wala pang pambayad si buyer for the taxes, o kaya naman si seller wala rin pambayad, no? Ang
nangyayari, hindi nila pinapanotarize. Umabot na ng 1 year, 2 years. So may deed of sale sila, pero hindi notaryado. Na-stroke yung seller. Na-stroke siya bigla. So paano na yan? Papaano na yan, no? Hindi na pa notarize yung inyong deed of sale. Yun ang mga usually nagiging problema kapag hindi pinapanotaryo agad ang mga transaction na required na ipanotarize para maging public instrument ang inyong contract, diba? So, paano na yan? Tandaan po ninyo, sa notarial practice, required na ang mga parties po ay umattend at nasa presensya ng notary public para inotarize, no, yung inyong mga papel. Ngayon, kung patay na, papaano yan? Ito yung mga sinasabi nilang mga transaction na patay na, binuhay pa. Aray ko po. Teka, shoutout muna tayo. Magandang gabi po sa mga syempre nanonood po sa atin. Good evening po doon sa DZRH News. Melvin Letrodo, maupay nga gabi. Salamat po sa pagbasa at shoutout sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Teresita Atienza, ayan, Jesus Walberto Miquiabas, good evening po. At syempre ito po, batiin din natin sila Papa Will and Mama Jovita, of course. Andyan din po sila Nanay Connie, dyan sa may Vista. Sa may Avirac, Catanduanes. Ganon din po, magandang gabi po kina Jerry Sumagaysay and Florence Regalo na nanonood po dyan po sa May Laguna. Pag may mga questions po kayo pala, no? Pwede po kayong mag-message via comment sa atin. Okay pa ba yung ating text line? Yung 0919-2826485. Pag may time pa di sasagutin natin yung mga questions po ninyo. Magandang gabi rin po kay Eduardo Narvaez, Maya Bell, and kay Analisa Enriquez Martin. May nagtatanong po sa atin, lahat po ba ng lawyer ay nagno-notarize? Yan. Kasi may connotation na kapag lawyer ka, automatic nagno-notarize ka rin. Kasi dati noon marami nagtatanong sa akin, attorney, panotarize naman. Hindi pa ako notary public during that time. At saka meron ding iba na mga kakilala nila, uy, notarize mo nga to, pare. Mars, panotarize. Total, lawyer ka naman. Hindi po. So, hindi po lahat ng lawyer ay notary public, no? Kasi po may process po pa bago maging notary public. Pero, lahat po ng lawyer ay pwede mag-apply as a notary public. Yan. So, clear po yan. So, mamaya pag-uusapan natin, bakit hindi lahat ng lawyer ay automatic notary public? At paano magiging notary public ang isang lawyer? Kasi importante po na kayo po ay nagpapanotarize, no, dun sa mga lawyer at notary public at the same time, no? Kasi pag halimbawa po hindi po sa notary public kayo talaga nagpa-notaryo, may mga consequences po, no? Na kung saan yung mga transaction po ninyo ay hindi nagiging public instrument kasi may defect po doon sa inyong ginawa. Okay? So mamaya pag-usapan po natin yan. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po. Again, Attorney Cam. Hanapin niyo po sa TikTok account ATTYCAM. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi.
Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam at ngayon po kasama ko na ang aking partner. Nice partner! Magandang gabi po. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ano ba yan? Arigato gozaimasu. At saka paano yung kamusta? Konnichiwa. Konnichiwa. Oo. Ayan. Sayonara. Babay naman yan. Babay na. Komenosai. Anong ibig sabihin ng komenosai? I'm sorry. Di ba? May sari-sariwa pa ang mga napag-aralan. Oo. Review. In fairness dahil sabi nila, bakit kaya sila ninihongo ba yun? Oo. Ninihongo. Japanese, no? I-relate lang natin na natanong sa Malacanang kasi 'di ba kung bakit medyo mahirap kumuha ng Japan visa. Merong mga iba na nakakalusot pero parang a week or minsan days before nung kanilang travel time. Tsaka pa lang maaprubahan. Oo, tapos hindi mo alam kung single entry, multiple entry, it's a or surprise. may double entry ba? Kung makaka-penetrate ka ba ng maraming beses. Yes. O dalawang beses o isang beses lang sa Japan. Oo. So, ayan, may mga kababayan tayo. Tsaka lumabas din yung issue na mahirap mag-travel, mas mahal ang travel here in the Philippines kaysa compared sa mga ibang other, bansa. Yes, especially kapag yung mga usual na pinupuntahan like Hong Kong, Vietnam, ayan yung mga Singapore, yun yung mga common na pinupuntahan. Malaysia, Thailand, yes, yan. oo. Kasi compared daw sa Pilipinas, parang mas mahal yung mga flights. Actually, pertaining to the flights yan, Attorney Kama. Kasi sometimes if you check, di ba meron nga tayong lugar sa Pilipinas na gusto natin puntahan. Kasi hindi natin, hirap tayong bunuin yung pamasahe natin para doon sa lugar na yun. Sa Batanes. Oh, sabihin na natin, alam naman nila mahal talaga din so parang, tapos namimili pa ng season. Di ba? Kasi parang pag rainy season, medyo either nagmamahal siya or madalas ma-cancel yung flights mo. Magmumura siya pero super chances are baka ma-cancel lang din yung flight mo. So yun yung mga issue na lumalabas. Correct. No? Kapag mga itong usapin ang pinag-uusapan kasi ngayon kasi ang mga especially mga kabataan, millennials, ano na sila kabataan ba millennials? May edad na. Meron pa rin. Meron pa rin Gen Z, ganyan. Ano sila YOLO, you only live once. Correct. So, dapat lakatsa more. At saka hashtag travel goals. Yes. So, hindi na importante sa kanila na magkaroon sila ng sasakyan, na magkaroon sila ng mga apartment, condo unit, basta makapag-travel sila. Parang travel is life. Yes. Diba? Oo, kasi that's the best teacher, ika nga. Travel is the best teacher. Pero bago natin ipagpatuloy, pag-usapan muna natin ito, yung report ni Noche Cacas. Tawagin nga natin si Noche. South African arestado sa 40.8 million pesos na halaga ng shabu sa NAIA Terminal 3. Aba, lakas ang loob niya, 40.8. Ida tayo mabalita. RH27, Noche Cacas. Noche? Miss Thea at Attorney Cam, arestado ang isang South African national matapos makumpiskahan ng illegal drugs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Inilala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang foreigner suspect na si Ralph Chelsea Pretorius, isang South African 64 anyos, isang company driver. Ayon sa report na nakarating sa PDEA headquarters sa Quezon City, sa interdiction operation ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Customs Exclusion Room sa arrival area, tumambad ang nasa 6,006 grams ng white crystalline substance na ininalang shabu na nakasilid naman sa backpack ng suspect. Ayon pa sa PDEA, 3 plastic bags na nakadikit sa duct tape at nakabalot naman sa carbon paper ang droga na aabot sa 40,840,800 pesos. Galing umano ang South African passenger suspect sa South Africa via Cathay Pacific Airlines na may connecting flight naman papuntang Hong Kong. Nasa kustodiya na ng PDEA at maharap ang South African suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH 27, notika ka sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Uy, very good ha. Ayan, Yes, yung hindi nalusutan Oo. ang ating mga kawani. Kasi kumpara mo sa ibang bansa, especially I'm talking about Dubai. Mm-mm. Yan. Medyo mahigpit sila pagdating sa mga ganyan. Mga dangerous drugs. Nakakalabas sa Pilipinas pero Maharang. mahaharang sa Dubai kasi iba yung kanilang technology doon. Oo, pag-i-inspect. Advance talaga. Even yung mga marijuana or Nadidetect nila. nadedetect nila, 'di ba? Pag nakagamit ka, no? Maamoy ka. Madedetect ka Oo, agad. di ba? Sumakit ang Pero may braso. mga lugar, Attorney Cam, kasi na pwede. Talaga? Legal, may mga stalls, may mga shops Ay, hindi, may talaga mga na- bansa na Yes. legal Oo, ang marijuana. ang marijuana. But not the other dangerous Oo. drugs. Mga illegal na droga. Ayan. So, very good. Ayan. Medyo, maganda at Naharang. naharang itong mga Hindi ganito. tayo nalusutan. Correct. Perfect. Yan. Alala ko na naman, ngayon lang ulit ako nakabalik sa Terminal 1. Okay. So medyo siya ha. Nag-improve. In fairness na nag-improve na hindi ka na manliliit sa ibang bansa. Kasi pag pumunta ka sa ibang bansa, may kita mo na Hindi na ba? maganda. Oo, maganda naman. Okay. Diba? Nag-improve. Nag-improve. Kasi sa mga ibang But bansa, it can do better. one at a time. Okay. Masyado namang tong partner ko nagmamadali Gusto agad, Oo, kasi dapat 'di ba lagi nating i-aspire Yes. ang maging higit pa sa nakasanayan na. Kasi kung halimbawa gusto natin magkaroon ng mga turista sa atin, kasi kilala na tayo bilang very hospitable Hindi mo country. pwedeng puro hospitality lang Oo, ang nilalaban na cleanliness. Tapos yung agaran, yung paglipad, yung walang delay. Oo. Especially kapag may yung mga air traffic, no? yung mga may connecting flight. yes. In fairness sa PAL, Mhm. na parang sila, very good Very sila doon. on Kasi time. sila sila ay napaulat na one of the most Punctual, on time. Yeah, na airline sa Asia. In fairness, on time talaga. Tapos, dun pa lang sa sa may labasan, meron nang nag-aabang for connecting flight. Oo, Diba? correct. Tama naman. Very oo. good, very good, very good. Kasi may iba na delayed. Delayed na, ililigaw ka pa. So, Oo. pag na-miss mo yung Halimbawa, flight. morning ka. Oh my God. Tapos ilalagay ka Push ng hapon para magkasya kayong lahat doon. Oo, parang pinupuno yung bus. Oo. So, ang mangyayari, wala na. Delayed Sira. na. Sila, Oo. kung Sira meron yung kang itinerary mo. connecting flight, I'm so sorry. Diba? Ganun. Kaya yung importance, Attorney Cam, Tatakbo. ng travel insurance. Ah. Oo. Na ayaw mong i-avail. Kasi kung halimbawa ikaw naman ay doon sa punctual. You won't be needing that. We will never know. We will never know. Sa bagay. So, importante din yan. Oo. Ayan. Anyway, pinag-uusapan namin, Miss Thea, before you came in. Ay, taray mo English. Before you Okay, came in, go. yung about doon sa, paano kung halimbawa, namatay na yung seller before pa inotarize. May mga ganun Ay, naunahan. Nauna- Naunahan nung seller, ang Oo. notaryo. Kasi alam mo kung bakit, yung iba hindi Notaryo agad. Kasi nga, tatakbo agad yung mga taxes nila Ay, nag-iipon pa ng pantax. nag-iipon pa. Ang problema, namatay si seller, Naku na po. stroke. Naku, na agad. Oo, so, kung halimbawang na-hospital lang, meron ka pang time para ipa-notaryo, tapos pwede kasing pumunta yung notary public sa hospital. Oo, kasi Para- just to attest na, Yeah. yes, nakita ko to buhay to. And voluntary yung kanyang signature. Pagbagbenta. Oo. Ang problema, Natsugi. namatay agad because of stroke. Paano na yung deed of sale? Oo. Importante sa deed of sale, kailangan yan, uma-attend ka or nasa presensya ka ng notary public. Oo. Yung iba, nanonotaryohan yan, yung parang patay na binubuhay, sabi nila. Patay na binuhay pa kasi, paano siya na-notarize? Nakanotaryo. Wala na siya. Hindi mo siya nag-clear. Ligwak na siya sa earth. Oo. So pag ganun halimbawa, ang pinaka gagawin na lang dyan, kunyari, namatay si seller. So kung may mga anak siya, Na mag-a-attest na binenta nga po yan? hindi, pwede sila mag-execute ng another deed of sale. Ano na yon? Pero kailangan extrajudicial settlement of estate with deed of sale na yon. Oh, yun kung madaling kausap yung mga mapag-iiwanan. Tama, pero kung ayaw nila, paano na? Oh, paano yung nilabas mo ng pera, Oo. attorney ko? Kasi as to the between parties, nagkaroon naman talaga ng bayaran. Sold na talaga. So hindi paid na matransfer. Ngayon kung ayaw na ng mga anak,
Paano? Sosoli sa kanya? Soli na lang yung pambayad. Ganon. Paano kung I refuse? I don't know. Hindi ko naman alam kung nasa nilagay yung pera. Paano pag ganon? Attorney yung Cam? property nila, may mga property naman yan eh. So, Okay, before yan Divide. divide, bago pagmanahan yung mga yan, bayaran mo Okay. muna yung pinagkakautang. Okay. So, mahirap talaga, kaya importante din. Mahabang proseso Oo, pala may to. problem pag mga ganyan. Mm-mm. So, Kaya dapat, kapag may binili ka, ang pinaka-moral lesson of the story yung ko, panotary mo na agad. hindi kumain ng maraming gulay. Para humaba ang buhay. Charot lang. Iwasan na matataba para hindi ma-high blood. joke lang. Di ba kailangan long live, gano'n. Paano kasi nga, you only live once. So, biglang naging YOLO nung nabayaran Diba? na. namista. Oo. Nanginain ng mga jujubis. Oo. Paano na yung mga natin, Gen Z ngayon, na puro travel na lang? Oo. Paano sila magkakaroon ng properties, no? Oo. Siguro hindi kasi yun yung goal nila. Ayun nga, hindi kasi yun yung kanilang priority. May mga iba kasi na talagang ang investment nila, property. Experience. Yung iba naman talagang yung physical oo nga property. pala. Realty. Like for example, kami ng aking partner, magkaiba talaga kami nito. Ito mahilig sa insurance to. Ako alam ko importansya ng insurance, pero hindi ako mahilig sa insurance. Kasi nga, attorney come to me, sabi ko, Yes. ayoko bibigyan ng sakit ng ulo yung mga may iwan ko. May mga addict ako kakilala na sa insurance talaga. Iba-iba insurance. Oo. Grabe talaga. Kasi para masigurado mo lang na wala kang iiwang pagkakautang sakaling ikaw ay yumaon. At least, they can start fresh, anew, ng hindi alam mo yung hikahos. Dahil mahirap attorney ka, magpalibing kung wala kang pananalapi, wala kang pagkukunan, lalo na kung nagkasakit ka pa prior to your death, di ba? Investment mo yan eh. Oo. Tapos hindi lang yan, itong aking partner, ang kanyang memories din ay mahalaga, travel. Travel goals din Yes, to. oo. So ako naman, more on property. Oo. So kung may mga napupunta na property, hanggang ipon, MP2, gano'n. Bago tayo makaipon, Ako MP2 gusto ko muna tayo. na-enjoy ko talaga siya, yung pinaghirapan. Oo, ako talaga yung naka-experience nung value nung pinaghirapan ko. Oo. Para, kasi ako naman naghirap doon. So parang ako rin magsulustay Western mo. idea, di ba? Ano yun? Work hard. Play Play harder. hard. Harder. Oo. Mga ganun talaga na talagang trabaho. Pero pag bakasyon talaga. Oo. So, hindi ka manghihinayang dun sa... Kasi ako naman din nakinahabang pinagpaguran ko. At saka yun nga, yung memories. Especially kapag Kasi you sa don't, papamilya mo. oo, kasi hindi mo naman yun magagawa every day. sa Diba? Ibang bagay. memories yung gagawin mo on a daily Di ba, basis. nag-travel ka nga lang once a year. Oo. Twice a year. So, ano na yun? Depende. Pag international, once or twice. Yun nga, once. Oo. Once Oo. or. Twice. Parang Depende. once nga lang. Iba nga wala pa eh. Oo, Pero may diba? mga Pero bagas local, ngayon. may Grabe Oo, talaga domestic travel talaga, di ba? Tapos yun nga, kung Tapos mag-iinitan ninyo yung mga hard-earned properties ng magulang ninyo, buhay pa. Oo. Kuprain ko na yung inheritance ko kasi para may pang-travel ako, wag ganun. wag Bad ganun. yun. Bad yun, oo. Tsaka yun nga, kung gusto nyong bago kayo lumabas ng bansa, travel din muna kayo sa Pilipinas. Yun naman talaga yung gusto ng karamihan. Had it been, siguro mas may accessibility. Di ba? Kasi parang ang hirap mag-travel kung ano sasakyan mo habang nagta-travel? Ito pa ha, kung gusto natin na maging tourist pa tayo, ito yung isa pang na nakikita ko na Yes. medyo problem. Why don't you get us as your consultant? Kares. Kasi sa ibang bansa po, pag bumili ka, kumain ka sa restaurant, bumili ka ng pagkain nila or whatever, yung presyo po ng lokal at saka ng foreigner, same. Yes, Sa walang tourist Pilipinas, fee. iba. Doble pag foreigner. Kasi parang natin sila, ang nangyayari, hindi naman sa ano ba tawag dito, pag yung inaabuso ba yun? For the term? For lack of better term. Ang tawag dito, oportunista. Yan, Ayun, napaka-oportunista. Yung tipong bibili ng tubig, 20 kapag yung lokal. Tapos dun sa mga 100. 100 may 120 na lang eh. ako. 50 ganyan. Oo. So kita mo agad. So parang hindi Nakaka-turn nakakainganyo. off. Oo, kasi parang, lalo na kapag nakita mo, you should just pay this much. And then Oo. you're asking for this much sa akin just because iba yung color ng mata ko. Oo. Dahil foreigner ako, dahil iba itsura ko, di ba? Tsaka hindi lang yun, di ba naalala mo yung nag-viral na ang onti ng kinain nila pero siningil sila ng parang around 14,000 dun sa isang... Diba? Oo.
That's just wrong. Dapat kung paano mo itrato yung kapwa mo, paano mo presyon yung kapwa mo, ganun din sa ibang tao. Oo, sumisa niya sa si Mr. Jeric Barreto. Babalik tayo dahil napakadaldal natin. Oo nga. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin ba ako po si Attorney Cam? At ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oras po natin. Alas 7:18 ng gabi. This kay Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po Attorney Cam. At puma-partner sa kanya ngayong araw na to, Thea Petro Corpuz. Uy, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Facebook. Oh, hello po. Ayan. Hello po na lang. Hello po na lang. Magandang gabi po kina Henry De Lohan ng Zambales, Cora Caburao, and Melvin Ugbamid. Magandang gabi po, sabi niya. Nanonood po sa may Pangasinan, Sual. Sual ba? Sual. Pangasinan. From Las Piñas naman po si Melvin. Nanonood din po. Happy Monday to all. Hello po. May question dito. Ano? Ito, attorney, good evening po, sabi ni Grace. Ano po ba ang dapat gawin? Kasi may nabili akong lote. 100 square meters. Malaki din. Ayaw ako bigyan ng deed of sale. Hello? Sige lang niya pangako. Naka 5 years na po. Binigay ko na yung pera kasi nagtiwala ako. Kasi kakilala ko siya. Okay. Nagharap na kami sa barangay, wala pong nangyari. Ano po bang dapat kong gawin? Okay, pag ganito po, pwede ka mag-file ng petition for specific performance. Okay. Kumbaga, kasi, nagawa mo na yung part mo? Nagawa na yung part mo, nagbigay na. Ang problema po kasi, pag ganito pong mga usapin, verbal, minsan hindi Hina-o-honor? Oo, kasi may mga, ano ba tawag sa kanila? Balasubas ba? Balahura? Walang word of honor. Oo, tsaka, Hindi tumutupad sa usapan. kailangan kapag mga especially deed of sale, pirmahan yan. At pagtas ng pirmahan, kaliwaan. Pagka pinirmahan, magbabayaran. Oo, kaliwaan, tapos papanotaryo mo Okay, na. mati. Hindi po pwedeng salitaan lang. Oo, Kasi tingnan mo, yes-yesan lang. katulad nito, kahit na kakilala mo, kaibigan mo, baka best friend mo pa, friendship over na to kapag Oo. hindi ka binigyan ng deed of sale. Oo naman. Diba? Bakit? Ang hirap ng magtiwala. No? Magkakaroon ka talaga ng trust issues kapag kaganyan. Tsaka, pera mo yun eh. Oo, hard-earned money. Di sana Magkano yun? pinag-travel mo na lang. Ayan na naman tayo sa travel na. Sa travel is life na naman. Kasi tingnan mo, hindi yung nakuha sa'yo yung experience. O ito, nakuhanan ka ng datong. Yes. Tapos hindi mo makuha ng diretsa 5 years ago. And laki na nung kinita ng investment mo na yan kung nagkataon. Diba? Tsaka, sino ba nakaposes ngayon sa property? Oo, baka ginagamit pa nila. Imbes na nagagamit mo na on your own. Si Eduardo Narvaez, Maya Bell, Annalisa Martin, good evening po. Edmond Galan, Ramel Molin. Sabi niya dito, attorney, papaano po kung halimbawa notarize siya, sabi ni Ramel, at hindi nabayaran sa BIR within 10 years. Valid pa po ba ang deed of sale at hindi na makontak yung owner? Anong dapat gawin? Yes po, valid pa Valid. po. Basta notarize yan, valid yan. Okay. Minsan, ang nire-require lang ni BIR, kapag medyo malayo na yung notarization, Okay. kunyari ang tagal, kasi okay lang kahit malayo, meron silang penalty and surcharges. Okay. Mape-penalize ka lang. Okay. Ngayon, kung halimbawang sobrang tagal, nire-require nila na kumuha ka ng certification from the court na ito ay naisubmit ng notary public. Ganon. Katibayan lang na Katibayan. legit si notaryo. Yes, kasi ang problema, kapag hindi legit si notaryo, invalid na naman. Wala na naman visa. Ito, umabot ka ng 10 years. Ang inyong, okay lang umabot ka ng 10 years, basta meron ka, Nakanotaryo na ang Oo. inyong usapin. basta legit yung notary public na Okay. pinuntahan nyo. Oo. Kasi usually, sa mga notary public po, every month po, required po yan, isasubmit. Kasama sa mga reportorial requirements, isubmit sa RTC or sa MTC. Yung lahat ng ninotaryo ng lawyer. Yes, yung nabigyan ng, kung saan ka nabigyan ng notarial commission. Ako. So may copy ka, may copy correct. din si RTC. Yes, yes. Tapos kung halimbawa, ang kagandahan kasi yun, kung halimbawa, nawala mo,
Hanapin Wala mo, alamin mo lang kung saan yung notaryo na Punta yun. ka doon sa notary pinuntahan mo, pwede kang humingi ng copy kasi may copy sila eh. Oo. Kaya kung humihingi po sila, usually isa or dalawang copy. Oo, Isa files. for them, Mm-mm. isa sa RTC. Pero ngayon, meron ng requirement kasi na kailangan ipasa digital na. So, isa na may lang ang digital pa. kinukuha ng... Notaryo. Oo. Para So meron at silang least, file. Maganda yun, Attorney Cam, kasi at least magkasunugan man ng file, Oo. meron ka pang digital imprint na yan. Oo. So, required sila na ipascan yun. Ay, so Dami ano requirement. yun? Attorney Cam, ano yun? Kapag digital na nga kasi siya, may access na yung public for Ay, that? hindi. Hindi. Hindi pa rin. Okay. Kailangan mag-request ka pa rin. Okay. So, hingi ka ng certification dun sa kung saan siya nabigyan ng notarial commission. Correct, Yan. So, YOLO, you only live once, up to you. Ako talaga more on properties, maganda investment. Pero kung ang investment nyo ay pag-travel, wala namang problema yon. Memories. Oo naman. Kanya-kanya lang tayo ng goals in life. Eto muna, may report, pahabol na report si RH4 Karen Oyong. Kooperasyon sa pagitan ng ASEAN isusulong sa ASEAN Tourism Forum sa Cebu. RH4, Miss Karen Oyong. Ibalita mo nga to, Miss Karen. Yes, magandang gabi sa inyong dalawa, Thea and Attorney Cam. Masugid nga ang isusulong ng Pilipinas ang sustainable at inclusive tourism bilang isa sa mga mahahalagang tatalakayin sa kabuuan ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu kasabay ng chairship ng bansa sa taunang ASEAN Summit. Ito ang ipinahayag ni Department of Tourism o DOT Undersecretary Verna C. Buensuceso na siya ring tumatayong chair at head ng Philippine Tourism Organization. Ay sa opisyal na isang bansa na maging simbolo ng kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng Southeast Asian nations o ASEAN ang pagpupulong nito sa ika-63rd ASEAN National Tourism Organizations dito sa Cebu, kung saan layunin nito na maging tangible results ang mga naganap na dialogo ngayong araw. Dagdag ni Buensuceso, umaasa siyang magbubunga ang mga pagpupulong ngayong linggo sa visitor journeys, pagiging competitive ng mga tourist destinations, pagiging matibay o resilient ang mga tourism enterprises at hanap buhay ng mga komunidad na umaasa sa turismo. Sa ilalim ng temang Navigating Our Tourism Future Together, layo ng mga pagpupulong ay magkaroon ng globally competitive industry ang bawat bansa sa ASEAN at maging isang sustainable at premier tourism destination ang buong rehiyon. Samantala, sa mga susunod na araw ay sisimulan na rin ang mga meetings tulad ng 48th meeting of ASEAN Plus 3 NTO sa bukas yan. January 27 sa New Star Hotel dito sa Cebu. Ika-16th meeting of ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. Formal na pagbubukas ng ASEAN Tourism Forum 2026 sa Mactan Shrine sa January 28. At ang ASEAN Tourism Conference o ATC sa kaparehong araw. Nag-uulat live dito sa Cebu. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH4, Miss Karen Oyong. At dyan na po nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Napakabilis, parang bitin. Pero Oo ganun nga. talaga. Ayan na. Pero ano, sabi nila tagal daw lumipas ng January, Attorney Cam. Pero parang pakiramdam ko ang bilis. Ang bilis. Ang bilis sa bayaran. Due date, yung mga due Oo, date sila natin. Judith, hindi nagpapatumpik-tumpik. Yes. Thank you so much po sa mga tumutok. Muli po nakasama ninyo ako po sa Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:32. Ang oras na yan.